Nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Ellie Arroway na gumagamit ng kanyang amateur radio upang makipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa kasiyahan. Sinusuportahan ng kanyang ama ang kanyang hilig at madalas silang tumitingin sa kalawakan gamit ang teleskopyo. Ibinunyag din na namatay ang ina ni Ellie habang siya'y ipinapanganak. Sa kasamaang palad, namatay rin ang kanyang ama dahil sa atake sa puso ng 9 na taong gulang pa lamang siya. Lumipat ang eksena sa hinaharap kung saan si Ellie ay isa ng ganap na babae at may doctorate sa astronomy. Nagtatrabaho siya sa isang organisasyon ng gobyerno na tinatawag na Search for Extraterrestrial Intelligence o SETI. Ang kanyang trabaho ay makinig sa mga radio emission mula sa kalawakan sa pag-asang makakita ng palatandaan ng buhay mula sa ibang planeta. Isang hapon, nasa isang restaurant siya nang napansin siya ni Palmer Joss, isang baguhang Kristiyanong mangangaral. Nabighani ang binata sa kagandahan ni Ellie at nilapitan siya. Umupo sila at nag-usap ng mahaba tungkol sa kasalukuyang gawain ng SETI. Pagkatapos ng usapan, nagawang yayain ni Palmer si Ellie sa isang date. Makalipas ang ilang araw, kahit na sa tingin ni Ellie ay katawa-tawa ang pangalan niya at parang mabaho ito, nahulog pa rin ang loob niya kay Palmer. Ilang araw ang lumipas, dumating sa SETI ang science advisor ng Pangulo na si David Drumlin. Dumating siya upang suriin ang kanilang pananaliksik. Nagdaos ng engranding salusalo ang mga staff ng obserbatoryo para salubungin siya, ngunit naniniwala si David na sayang lang sa pera ang proyekto. Sa gitna ng selebrasyon, patuloy nang sinasabi na dapat kumikita ang mga proyekto dahil galing ang pondo sa buwis ng mamamayan. Nasaktan si Ellie sa kanyang mga sinabi at sinubukang ipaliwanag ang kahalagahan ng sayantipikong pananaliksik. Laking gulat niya nang magsalita rin si Palmer tungkol sa kahalagahan ng space program para sa sangkatauhan. Agad siyang nakilala ni David bilang mangangaral na bumubuo ng koneksyong politikal sa Washington, D.C. Kinagabihan, inanyayahan ni Palmer ang iritableng si Ellie na maglakad-lakad. Halatang may namumuong romantikong tensyon sa pagitan nila. Pinagmasdan nila ang mga bituin at ikinuwento ni Ellie kung paano siya na-inspire ng anyang ama na maging astronomo. Kalaunan, naghalikan sila at nagkasama magdagmag. Kinaumagahan, habang naghahanda si Ellie papasok sa trabaho, sinabi niyang iwanan ni Palmer ang numero niya sa mesa. Ngulit pagdating niya sa opisina, nakatanggap siya ng nakapanlulumong balita. Ipinagbigay alam ng isang kasamahan na napagdesisyonan ni David na ipasara ang proyekto. Nawalan ng pag-asa ang lahat sa SETI, ngulit determinadong inanunsyo ni Ellie na hahanap siya ng mga investor upang maipagpatuloy ang pananaliksik sa ibang lugar. Nang gabing iyon, habang lumilipat siya ng bahay, nakalimutan niyang kunin ang numero ni Palmer. Pagkalipas ng 13 buwan, dumatang si Ellie sa New Mexico at tumungo sa Hadden Industries, isang kumpanyang gumagawa ng piyesa para sa spacecraft. Sinubukan niyang humingi ng pondo para sa SETI, ngunit tinawag ng Board of Directors ang kanyang mga ideya na science fiction. Nang paalisin na sana siya ng walang makuha, tumawag si S.R. Hadden, isang misteryosong bilyonaryo at CEO ng kumpanya. Laking gulat ng lahat nang pumayag siyang ponduhan ang pananaliksik ni Ellie kahit tutol ang board. Lumipas pa ang 4 na taon at nananatili si Ellie sa New Mexico, nagtatrabaho kasama ang malalaking satellite. Isang hapon, nakatanggap siya ng masamang balita. Handa si Hadden na ponduhan ang proyekto ng maraming taon, ngunit pag-aari ng gobyerno ang mga satellite. Sa mungkahi ni David Drumlin, nais na ngayong ipaupa ng gobyerno ang mga satellite sa mas kumikitang negosyo. Kaya napagdesisyonan na isasara ang proyekto loob ng 3 buwan. Mantala, nagpalala si Palmer ng aklat na Green Lights at naging spiritual counselor sa White House. Madalas siyang lumalabas sa TV at sinasabing masyado nang nahuhulim ang mga tao sa mga computer kaysa sa paghanap ng kahulugan ng buhay. Habang lumalapit ang deadline ng proyekto, sa wakas ay nagkaroon ng breakthrough si Ellie. Isang gabi, nakarinig siya ng paulit-ulit na tunog mula sa kanyang radio transmitter. Inilipat nila ang lahat ng available na satellite upang mas malinaw ang signal. Natunto nila ang pinagmulan nito at nakumpirmang galing ito sa isang bituin. Vega na 26 light years ang layo. Ibig sabihin,
Mahigit 26 na taon nang naglalakbay ang signal. Natuklasan ni Ellie na ang mga pulso ay kumakatawan sa mga prime number, patunay na hindi ito random kundi sadyang ipinadala. Napagkasunduan ng team na ipaalam ito sa lahat ng kinauukulan. Kinaumagahan, napaligiran ng mga reporter ang obserbatoryo at dumating pa si David. Galit ang pinuno ng National Security Council na si Michael Kitts dahil hindi nila ito itinuring na classified, ngunit ipinagtanggol ni David ang desisyon. Ipinaliwanag niya na kung wala ang tulong ng ibang istasyon, mawawala sana ang signal. Nang hapon ding iyon, nadiskubre nila ang pangalawang signal na kasama ng una. Nang ma-decode, lumabas na ito ay video ng opening speech ni Hitler sa 1936 Olympics, ang kauna-unahang TV transmission na naipadala sa kalawakan. Ipinadala ito pabalik ng mga alien bilang pagbati. Sana ay hindi nila ito masyadong inaral. Sa White House, inanunsyo ng Pangulo ang alien contact nang hindi binabanggit ang video. Ngunit sa pagharap sa publiko, si David ang piniling mamuno sa imbestigasyon sa halip na si Ellie. Samantala, pinagsama-sama ng SETI team ang lahat ng signal at natuklasang napakalaking data ang laman nito. Araw at gabi itong pinroseso ni Ellie, ngunit nang ipakita niya ito kay David, sinabi nitong kukunin na ng gobyerno ang decryption na ikinagalit ni Ellie dahil taon ng kanyang trabaho ang nakataya. Kaya dinala niya ang usapin sa White House. Pinayagan siya ng Chief of Staff na si Rachel Constantine na manatiling may kontrol, ngunit kailangan munang ipaalam sa gobyerno ang lahat bago ilabas sa publiko. Kumalat sa media ang balita, pati ang leak ng Hitler video. Nagkaroon ng mga neo-Nazi protests at iba't ibang grupong relihiyoso. Habang nagtatalo ang agham at relihiyon sa TV, libo-libo ang nagkampo sa New Mexico. Habang karamihan ay nag-e-enjoy, nag-aalala si Ellie sa isang relihiyosong panatiko na nagngangalang Joseph. Makalipas ang 3 linggo, nakatanggap si Ellie ng email mula sa hindi kilalang sender na may bahagi ng alien message. Nainis siya at inakalang hacker ito, ngulit dumating na fax na nag-aanyaya sa kanya sa isang espesyal na appointment. Wala siyang magawa kundi sumangyon. Ilang araw pagkatapos, sumakay siya sa isang pribadong eroplano at nalamang na si Haddon ang nagpadala ng email. Ipinakita ni Haddon ang video na nagbubuod sa buhay ni Ellie at inamin na engineer din siya noon. Inihayag niya na na-decode na niya ang data na kailangang ayusin sa 3-dimensional form. Kinabukasan, iprinisenta ni Ellie ang natuklasan sa gobyerno. Blueprint ito ng makinang kayang sakyan ng isang tao. Napagdesisyonan nilang itayo ito. Bumuo rin ng komite para pumili ng piloto, kasama si Palmer. Sa mga sumunod na linggo, sinuri ang mga kandidato. Napunta sa 10 ang shortlist, kabilang sina Ellie at David. Maraming kontrobersya dahil karamihan ay Amerikano. Isang gabi, nag-usap sina Ellie at Palmer tungkol sa time dilation at muling naghalikan. Dumating ang huling interview. Magaling si Ellie, ngunit tinanong siya ni Palmer tungkol sa kanyang pagiging ateista. Naging negatibo ang dating nito sa komite at si David ang pinili. Pinutol ni Ellie ang ugnayan kay Palmer. Makalipas sa mga buwan, natapos ang spacecraft sa Kennedy Space Center. Sa araw ng paglulunsad, napansin ni Ellie ang kultong leader na si Joseph na nagpapanggap na manggagawa. Sinubukan nilang pigilan siya, ngunit huli na. Pinasabog niya ang bomba, ikinamatay ni David at ng iba pa. Pagkatapos ng trahedya, natuklasan ni Ellie ang isang device na nagpakita ng video call mula kay Haddon na nasa Mir Space Station. Ibinunyag niya na may pangalawang spacecraft na lihim na itinayo sa Japan at inalok si Ellie na maging piloto. Tinanggap niya ang alok, dumaan siya sa training at sa kabila ng leak sa media, itinuloy ang launch. Ipinaliwanag ang mekanismo ng umiikot na singsing na magbubukas ng wormhole. Sinimulan ng proseso, pumasok siya sa wormhole at inilalarawan ng karanasan kahit static ang video. Nakita niya ang isang planetang parang Vega at isang lungsod. Sa huli, napadpad siya sa isang lugar na kahabig ng drawing niya noong bata pa.
Lumapit ang isang figura, ang kanyang ama. Ngunit inamin nitong isa siyang alien na ginamit ng anyong iyon upang makipag-usap. Ipinaliwanag nito na ito ang unang hakbang ng sangkatauhan sa pakikipag-ugnayan sa universo. Bumalik si Ellie sa Earth. Para sa lahat, tila isang segundo lang ang lumipas at walang ebidensya kundi static. Sa pagdinig ng Kongreso, kinwestiyon ng kanyang karanasan. Ipinilit ni Ellie ang teorya ng time dilation, ngunit tinawag itong haka-haka. Manalig na rin si Haddon. Tinanggihan ng komite ang kanyang kwento, ngunit sa huli, ipinakita na ang static sa kamera ay tumagal ng 18 oras na nagpapatunay sa kanyang teorya. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.